pala kami celebrate today. Actually, 2 days ago. 2 years na kami dito sa Alberta. Yay! Naka 2 years na kami, nakadalawang winter na kami, at ngayon ang aming pangatlong winter. And so far, so good naman. Ano masasabi mo sa 2 years mo dito sa Alberta na? Ano, happy ka ba dito? Ha? Yeah? Bakit? Gusto nila marinig yung side mo. Kasi may nag-comment din sa din sa last video namin. Na parang sabi ko, kung sa aming dalawa, kung sino yung may gusto dito sa Alberta, siya yung may pinakagusto dito. Sabi na nag-comment, kasi syempre siya daw yung nagbabayad ng mortgage. Morning guys, today is the weekend, and pag weekend yan yung grocery day namin. So pick up lang ng grocery dito sa Walmart. As I've told you before, hindi ako pumapasok sa grocery, in-order ko lang yung mga groceries namin online, and then pipick upin ko na lang siya. So it's 9:43 in the morning, pero bago kami punta ng Walmart, mangangalakal muna kami. Ayan yung mga empty water bottles namin. Nadadali namin sa sa Bottle Depot dito sa Airdrie. So titingnan natin kung magkano yung makukuha natin dito. Usually nakaka 100 kami, pero I'm not sure this time kasi 8 garbage bags lang siya. So itong makuha namin pera dito para sa graduation ni Isabel, tatago namin yan. So every time na may makuha kami pera sa pangangalakal, iipunin namin for Isabel's graduation. Grade 12 na, gagraduate na siya this year. Tapos meron silang parang banquet, no babes? Ang bayad yata, kung nagka-fundraising sila, pero kung hindi enough, ang babayaran yata nila is $400 din. So malaki-laki rin siya each. Yeah, kasi pati mga decorations, mga ganun, pagkain, mga DJ, mga photo booth. Ibalay pa yung dress. Yung 400, dun lang yun sa may graduation banquet nila. Tapos yung dress ngayon, nagtitingin-tingin kami. Grabe, ang mamahal ng mga damit. $800. Tapos isang beses mo lang siya gagamitin. Kaya ang ginagawa ko, naghahanap lang ako sa marketplace. Pero wala pa magustuhan si Isabel At least doon mas mura nila binibenta yung mga damit. So ayokong gumastos ng $800 for a dress. Grabe. Isang beses mo lang gagamitin. Yan. Meron din pala kami celebrate today. Actually 2 days ago. 2 years na kami dito sa Alberta. Yay! Naka 2 years na kami, nakadalawang winter na kami, at ngayon ang aming pangatlong winter. And so far, so good naman. November na ngayon, November 10, November 8 kami dumating dito sa Alberta. So makikita nyo yung daan ngayon, walang snow. Ayan, pakita ko lang sa inyo to, walang snow, November 10 already. Diba? Ang saya-saya. So, nung dumating kami dito noon, November 8, yung travel namin, if you watch all our previous vlogs, yung travel namin from Ontario to here, grabe yung napagdaanan namin sa yung mga road conditions, no babes? Iba-iba yung mga weather na nadaanan namin. May foggy. Umalis kami sa Ontario, foggy siya, very foggy. Tapos malamig na siya. Tapos, minsan, nag-hail, nag-snow, umulan, lahat ng klase ng weather na naranasan namin nung nagka-travel kami. Pero hindi naman naging mahirap yung pag-travel namin. Di ba, babes? Kasi lang siya. Lalo, nung papunta na dito, marami ng snow. Start nung sa Saskatchewan ba? Yeah, nag-snow. Basta sa Saskatchewan, marami ng snow. Tapos siya, yeah, marami mga nasa ditch, ganyan. Pero kasi ito magaling na driver to kaya kaya niya yung ganong klaseng road condition. Ingat-ingat lang talaga kami ng konti. Naging okay naman yung namin, yung travel namin actually. Yung mga pahuli na lang, medyo nagreklamo na si Andre dahil masakit na daw yung pet niya. Dahil sa haba ng biyahe, grabe. Pero usually, every day, 8 hours yung tinatravel namin. Yung pinakamaiksi lang yata yung papuntang Regina, no? 6 hours. Parang ganun ba, 6 to 7 hours yun yung pinakamaikli.
Yeah, Winnipeg, to Regina, mga 6 hours lang. Pero the rest is like 8 hours every day yung dinarive namin. So pagdating namin sa Alberta, marami ng snow, pero napaka-araw. Ang ganda nung sky, sobrang blue, sobrang napaka-araw talaga. Diba ang Calgary nga sabi is the sunniest city in Canada. So sobrang ganda nung panahon talaga nung time na yun. Yung nga lang maraming snow. Pero ngayon walang snow, so we're happy. Nung dumating pala kami dito sa Alberta, hindi kaagad kami nakalipat ng bahay kasi hindi pa tapos yung bahay namin. So we have to stay sa hotel for a month. Extra work. Ha? Extra. Yeah, kasi kailangan niya na mag-start sa work niya. Kaya kailangan namin mas maaga kami magpunta dito sa Alberta. Kahit hindi pa gawa yung bahay namin. So nag-stay kami dito sa hotel na to, sa Holiday Inn dito sa may Airdrie. So ayan siya, dito kami nag-stay. Ayan, yung Holiday Inn na yan. Yan ang naging bahay namin for 1 month. Enjoy actually ng mga bata yung stay namin dyan. Kasi every day nagsiswimming ng mga bata. Yun yung gusto nila eh. Hilig mag-swimming. Kaya enjoy nila yung pagtira namin sa hotel. Ang medyo challenging lang dyan yung pagkain kasi walang lutuan. So, puro microwave lang yung kinakain namin. O minsan kumakain na lang sa labas. Take out, mga ganun. So yun lang yung very challenging. Pero ang masaya yung pagstay namin sa hotel. Kasi libre yung breakfast. Yun. Pare-pareho lang yung breakfast pero syempre at least nakakamura ka. Ayan, i-discuss na rin natin yung pag-move nyo dito sa Alberta. Kunyari nag-drive kayo o may mga ginamit kayong U-Haul, ganyan. I-keep nyo yung mga receipts kasi pwede nyo siyang i-claim sa tax nyo. Parang moving expenses. Makakuha kayo ng refund, no babes? Kami medyo even yung mga meals nyo, yung mga kinakain nyo everyday, tago nyo yung resibo. Kasi pwede kayong makakuha ng tax refund. Moving expenses ang tawag doon. U-Haul, food, accommodations, ano pa, babes? You have a job, right? Paano kung wala kang job? You cannot? You cannot? I don't think so. Really? You cannot? You have to have a job that you're moving to. So you could get the moving expenses refund? Ganon? Ay, ganon pala yun. Nakala ko pag nag-move kayo dito, pwede kayong Most mag-claim. people will have a job. Oh yeah, okay. So yun daw. Basta itago niyo yung mga receipts niyo, ganyan. Lahat ng ginamit niyo na kapag mag-move kayo dito from whatever province to Alberta. That's why it covered because our house wasn't ready. It covered the hotel stay. Yeah, yung hotel stay. Ayun, ano pa? And the food. And the food, yeah. Tsaka yung paglipat nyo dito, kailangan yung out of province vehicle inspection, no? Magpapabook kayo sa isa sa mga Cal Tire, yung mga ganyan, Canadian Tire. I-inspect nila yung vehicle nyo. Pupunta muna kayo sa registry daw. Tapos bibigyan kayo ng form para magpa-inspect ng vehicle nyo. So, tapos magpapaschedule na kayo. Yun na yun. Nandito kami ngayon sa Airdrie Battle Depot. Ano? 60 or 80? 75. 75. Scan the barcode. Yay! Diba? Naka-85 kami. Tuloy kami sa parking spot number 16. Every time. Kami lang ang andito ngayon. No, babes? Ano ba doon? Wala. Sarap po si John, si Princess sa likod. So, walang tao ngayon. Kami lang. Actually, late na kami. Ang schedule namin is 9 to 10. It's 10:13 na kasi dumaan pa kami dun sa Battle Depot. Car wash naman kami. I-vlog ko daw, sabi niya. Sabi ni Richard, i-vlog ko daw. Ayan, papasok na kami. Ay! Bakit gano'n? Ulok naman yan. Nakabukas pa yan.
Nasabunan na siya. Ang aming maduming kotse. Ito yung lumpiang toge sa Gemma's all day breakfast. Masarap siya. Tsaka malaki siya. $2 lang siya. Ano, Sagana. No, ang Sagana tsaka Gemma's all day breakfast. Sagana Airdrie. Tapos ang Gemma's all day breakfast din. Magkasama sila. So ito yan. Dito yan. Sarap. $2 each. Magluluto ako mamaya ng ano, ng lugaw na may tofu. Tapos may toge. Lumpiang toge. Bagay na bagay. Babes, bumili ako ng ano, crispy kare-kare. Yung ano, yung lechon kawali. Ilalagay mo siya dun sa kare-kare. Pinag-iwalay ko siya sa para hindi. Yeah. Bumili ako. $16 siya. So, It's not a tali like, right? yeah. Masarap yung crispy. Hindi ako marunong magkare-kare eh. Sabi nila madali lang daw. Try ko yung mix siguro. Tapos ano, gusto ko yung ano, yung lechon kawali. O kaya yung lechon, yung pork belly na babes. Yung maninipis na pork belly. Masarap yun sa kare-kare. Ayan guys, umaaraw na siya ng konti. The last few days, medyo gloomy yung panahon dito. Madilim pa rin yung clouds pero medyo may sumisilip na ang haring araw. Ano masasabi mo sa 2 years mo dito sa Alberta na? Ano, happy ka ba dito? Ha? Yeah? Bakit? Gusto nila marinig yung side mo. Kasi may nag-comment din sa ano, din sa last video namin. Na parang sabi ko, kung sa aming dalawa, kung sino yung may gusto dito sa Alberta, siya yung may pinakagusto dito. Sabi na nag-comment, kasi syempre siya daw yung nagbabayad ng mortgage. Kaya gusto dito yung asawa ko kasi nga naman mas mababa ang mga bahay dito. Mas mababa ang presyo ng mga bahay dito. Kaya mas mababa ang mortgage. Diba? Tama din yung sinabi niya na mas pipiliin niya na yung lugar na kahit di kompleto, pero at least hindi ka nagsastruggle, diba? Totoo naman yan kasi imagine mo. Toronto, there's more things to do, more things to spend. So you're gonna spend more money there. Yeah. Hindi lang yun, pati yung mismo yung pinaka ano sa akin doon yung bahay eh. Imagine mo, bibili ka ng townhouse. At that time na lumipat kami, may mga kakilala kami na bumili ng townhouse na worth 1 million or 800,000, mga ganyang presyo. So imagine mo, for a townhouse na may kasama pang condo fee, paano mo babayaran yun, di ba? How much yung mortgage na binabayaran mo monthly? Napakalaki. Di ba, babes? Yun yung para sa akin, yun yung parang ang hirap na magsastruggle ka talaga magbayad ng ganung kalaking mortgage every month sa Ontario. Pero at least ngayon medyo bumababa na yung presyo ng mga bahay. Pero you still can compare yung prices ng bahay dito sa Alberta. Especially kung ang bibili nyo hindi yung mga new build. Kasi mga new build talaga dito sa Alberta, matataas na rin talaga yung presyo. Honestly. Pero kung bibili kayo ng mga medyo yung mga 5 years, 10 years, ganyan, marami pa kayong mahanap na mga murang bahay dito sa Alberta. So if that is your goal, yeah, come here to Alberta. Yun yung masasabi ko. Kung yun talaga yung goal nyo sa buhay nyo magkaroon ng bahay, dito talaga sa Alberta, dito kayo magkakaroon ng chance. Para kasi sa Ontario, parang there's no chance anymore, right, babes? Kahit yung mga anak siguro namin, yung mga anak-anak doon na, yung mga bagong immigrants, parang ang hirap. It's impossible for you to have a house there in Ontario unless na sobrang laki ng sahod nyo. Pero kung nagsa-start pa lang kayo, yung, kunyari, syempre mga nurses malalaki sahod niyan, yung mga IT. Siguro yun pwede pa kung ganun yung line of work niyo. Pero dito meron ka pa rin chance sa Alberta. Kaya masarap din mag-invest dito kung may extra money kayo, mag-invest kayo dito sa Alberta. So yun lang guys, we just wanna share with you kung ano yung mga na-experience namin dito sa Alberta. When it comes to weather, to winters na kami, okay naman ang winter dito. Hindi ko masasabi na sobrang lamig. Well, merong time na malamig talaga, pero para sa akin, kaya naman namin. To think na naglalakad pa kami ng mga anak ko going to school, bringing them to school, naglalakad kami. Nakaya namin for 2 years. So, yun, when it comes to weather, okay naman siya. Ano pa? Yan lang, sinashare lang namin sa yung experience namin. Yun, based sa aming experience ha, wag kayong sabihin nyo, hindi, malamig talaga sa Alberta, ganyan.
Ang sinasabi ko, the last 2 years andito kami. Okay yung weather. Na nakaya namin siya. Nakaya namin yung lamig. Yun lang guys, ito ang aming weekend and our 2nd year anniversary dito sa Alberta. So, as of today, meron na kami 1,790 subscribers. So kulang na lang ng 210 subscribers para maka 2,000 kami. Sana guys, please like naman and subscribe sa aming channel para makatukay na kami this Christmas. Regalo nyo na sa amin yun guys, please. Yan, kapag nadaan kami sa channel, nadaan kami sa ano nyo, sa feed nyo, nakita nyo Pamilya G, please like and subscribe po. Yun lang with Christmas wish namin, makatukay kami this end of this year. Yun lang po guys. And follow na rin po sa Facebook, Pamilya G in Canada. So yun po guys. Thank you guys for watching our vlogs and hopefully marami pa kami ma-share sa inyo. Guys, thank you guys for watching.